Sa panahon ngayon kung saan patuloy na tumitindi ang tensyon sa South China Sea at lumalawak ang pangangailangan ng Pilipinas para sa mas moderno at mas epektibong depensa, isang makabagong proyekto ang unti-unting umuusbong, ang Project Cobra. Ito ang kauna-unahang Filipino-made remote weapon system na binuo upang direktang palakasin ang kakayahan at survivability ng ating hukbong sandatahan sa makabagong labanan. Dahil dito, hindi naaasa ang bansa sa mga imported na armas at teknolohiyang banyaga dahil nagagawa na ngayon ng Pilipinas na lumikha ng sarili nitong high-tech weapon platform. Ang Cobra ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa pagsusulong ng self-reliant defense posture kung saan ang sariling kakayahan ang inuuna. At higit sa lahat, malinaw nitong ipinapakita na kayang makipagsabayan ng Pilipino sa makabagong teknolohiyang militar sa pandaigdigang antas. Ito ang malinaw na simula ng isang bagong yugto sa modern defense engineering ng bansa. Ang Project Cobra ay nangangahulugang controller-operated battle-ready armament, isang remote-operated weapon system na dinisenyo at binuo ng DOST MIRDC sa pakikipagtulungan ng Philippine Army at ng Mechatronics and Robotics Society of the Philippines. Hindi biro ang ginawang pag-develop ng sistemang ito dahil nangangailangan ito ng pinagsamang kaalaman sa mechanical engineering, robotics, advanced sensors, military-grade optics, ballistic computation at automation. Ang layunin ng proyektong ito ay bigyan ng mga sundalo ng mas ligtas, mas moderno at mas epektibong paraan ng pag-operate ng heavy weapons sa aktwal na combat scenarios. Sa halip na nakalantad sa labas ng sasakyan habang nagpapaputok, maaari na ngayong mag-manage at mag-control ng baril ang isang operator mula sa loob ng armored vehicle. Ito ang tunay na esensya ng modern warfare integration kung saan pinagsasama ang teknolohiya at proteksyon para sa mas mataas na combat effectiveness ng Pilipinas. Isa sa pinakamahalagang feature ng Project Cobra ay ang remote operation nito na direktang nagbibigay ng mas mataas na antas ng proteksyon sa mga sundalo. Dahil sa system na ito, hindi na kailangang ilabas ang katawan ng mga gunners upang mag-operate ng 50 caliber machine guns o iba pang malalakas na armas sa gitna ng labanan. Ibig sabihin, mas mababa ang tsansa ng pagkasugat o pagkamatay sa battlefield, lalo na sa mga sitwasyong may sniper fire, shrapnel o improvised explosive threat. Sa makabagong konsepto ng digmaan, ang survivability o kaligtasan ng tropa ay kasing halaga na ngayon ang lakas at firepower ng kanilang armas. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit halos lahat ng modernong hukbo sa mundo ay lumilipat na sa paggamit ng Remote Controlled Weapon Station o RCWS systems. At ngayon, malinaw na hindi na lamang imported ang ganitong teknolohiya. Meron na tayong sariling bersyon na gawa ng Pilipino. Ang Project Cobra ay mayroong integrated camera system na binuo ng day vision, night vision at thermal imaging capabilities na dinisenyo para sa all-weather at all-condition operations. Ibig sabihin, kaya nitong makakita at tumukoy ng target kahit sa madilim na kapaligiran, maulan na panahon, mahamog na lugar o kahit sa mausok na sitwasyon matapos ang putukan. Kritikal ang ganitong kakayahan lalo na sa urban warfare, counter-insurgency operations at border patrol missions kung saan limitado ang visibility at mabilis ang galaw ng mga banta. Ang thermal camera nito ay nagbibigay ng heat signature detection, isang teknolohiyang dati ay eksklusibo lamang sa malalaking military powers. Ngunit ngayon, malinaw na ang Pilipinas ay mayroon ng sariling sensor-based targeting system na 100% locally developed. Isa itong napakalaking hakbang pasulong para sa defense innovation at technologically capability ng bansa. Kasama rin sa sistema ng Project Cobra ang laser range finder na may kakayahang tumukoy ng eksaktong distansya ng target sa real time. Sa traditional na manual firing, kadalasan ay umaasa lamang ang gunner sa visual estimation at karanasan sa pagkuha ng tamang distansya at trajectory. Ngunit sa Cobra, mayroon itong ballistic computation system na otomatikong tumutulong magbigay ng mas eksaktong firing solution batay sa layo ng target at iba pang parameters. Ang ibig sabihin nito ay mas mataas ang accuracy ng bawat putok, mas kaunti ang balang nasasayang at mas mabilis ang neutralization ng banta sa aktwal na labanan. Ang ganitong konsepto ay kapareho ng mga ginagamit sa modern tank fire control systems ng mga advanced militar sa mundo. Ngayon, ang ganitong antas ng teknolohiya ay opisyal ng bahagi ng Filipino-made weapon system. Mayroon ding automated targeted tracking and locking system ang Project Cobra, isang advanced capability na bihirang-bihira makita sa mga low-budget o developing country weapon platforms. Sa tulong ng sistemang ito, kaya ng Cobra na sundan ang galaw ng target at panatilihin ang tamang aim kahit gumagalaw ang armored vehicle o mismong target sa battlefield. Ang ganitong antas ng automation ay hindi madaling buuin dahil nangangailangan ito ng complex algorithm, real-time operation processing at precision-controlled stabilized mount systems. Ibig sabihin, sabay-sabay na pinoproseso ng sistema ang visual data at mechanical movement para mapanatili ang accuracy. Ipinapakita lamang nito na ang Cobra ay hindi isang simpleng prototype o experimental concept. Sa halip, isa itong functional at combat-ready weapon system na may kakayahang gamitin sa aktwal na operasyon ng Philippine Army. Ang system na ito ay nilagyan din ng stabilized weapon platform upang mapanatili ang mataas na antas ng accuracy kahit gumagalaw ang armored vehicle sa iba't ibang uri ng terrain.
Ito ang isa sa pinaka-critical na aspeto ng mga modern remote-controlled weapon system dahil dito nakasalalay ang bisa at kaligtasan ng buong operasyon. Kung walang stabilization, magiging hindi kontrolado ang mga putok at posibleng magdulot ng panganib hindi lamang sa target kundi pati sa sariling tropa. Sa pamamagitan ng paggamit ng gyroscope sensors at precision mechanical stabilizers, kayang panatilihin ng Cobra ang steady at consistent na aim kahit nasa rough terrain, lubak-lubak na daan o mabilis na paggalaw ng sasakyan. Ito ang nagbibigay sa system ng kakayahang makipagsabayan sa mga imported RCWS mula Israel, Turkey o Europe, ngunit sa mas mababang gastos dahil lokal ang development at engineering. Isa pang malaking bintahe ng Project Cobra ay ang full local engineering capability nito, isang aspeto na bihirang makamit ng maraming bansa. Dahil ito ay binuo ng DOST at ng mga Filipino engineers, hindi na magdedepende ang Pilipinas sa mga banyagang supplier para sa repair, maintenance, upgrades o future modifications ng system. Sa oras na kailangang palitan ang mga piyesa o ayusin ang software at hardware components, maaari itong gawin ng lokal at mas mabilis. Kapag kinakailangang dagdagan ng sensors, baguhin ang mounting system o i-customize ang configuration ayon sa operational needs, kayang-kaya itong isagawa ng local engineers. Bukod dito, ang local na industry participation ay magbubukas ng mas maraming trabaho, research opportunities at manufacturing prospect para sa mga Pilipino. Ngayon mga kapatid, plano ng Philippine Army na ikabit ang Project Cobra sa kanilang armored personnel carriers tulad ng Simba, V-150 at iba pang upcoming platforms na bahagi ng modernization program. Kapag tuluyang naisakatuparan ito, inaasahang magiging standard RCWS ng Philippine Army ang Cobra para sa mga modern fire support missions. Malaking bagay ito dahil direktang binabago nito ang combat doctrine ng ating mga tropa mula sa traditional at manual turret operation patungo sa digital, sensor-based at automated gunnery system. Sa modernong digmaan, ang mayroong mas mabilis na detection, targeting at firing cycle ang kadalasang nagkakaroon ng upper hand sa labanan at sa puntong ito pumapasok ang Project Cobra bilang isang tunay na game changer para sa kakayahan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Nito lang December 2025, opisyal nang na-turnover ang Project Cobra mula sa Department of Science and Technology patungo sa Department of National Defense at Philippine Army bilang bahagi ng pagpapalakas ng lokal na kakayahan sa depensa. Isinagawa ang seremonyang ito sa Camp O'Donnell sa Tarlac na nagsisilbing sentro ng Army training at ng mga mechanized units ng bansa. Ang naturang turnover ay isang malinaw na simbolo ng maturity ng proyekto mula sa pagiging prototype at experimental system hanggang sa pagiging isang combat-ready hardware. Ipinapakita nito ng Pilipinas ay hindi lamang nananatili sa yugto ng pagpaplano o pag-aaral, kundi aktwal na sumusulong sa direksyon ng sariling defense technology production. Ito rin ang rurok ng ilang taong masusing research, field testing at malalim na kolaborasyon sa pagitan ng mga Pilipino scientists, engineers at ng mismong militar. Bukod pa rito, may 5 regional manufacturers na ang nagpapakita ng interes upang makilahok sa mass production ng Project Cobra, isang indikasyon na mayroong kumpiyansa ang lokal na industriya sa kakayahan ng sistemang ito. Kapag nagpatuloy at tuluyang naisakatuparan ang planong ito, posibleng makabuo ang bansa ng sariling defense manufacturing ecosystem na matagal nang hinahangad. Ang ibig sabihin nito ay hindi lamang paggawa ng armas ang magaganap, kundi pati ang lokal na produksyon ng sensors, military-grade optics, robotics components at automated turret technologies. Sa oras na may sakatuparan ng mass production, may kakayahan na ang Pilipinas na makabuo ng daan-daang units ng Cobra na maaaring i-deploy sa maritime zones, border areas at mga conflict-prone regions sa bansa. Ito ang malinaw na pagsasakatuparan ng self-reliant defense posture na matagal nang inaasam ng Pilipinas. Ngunit ang pinakamahalagang aspeto ng Project Cobra ay ang simbolikong kahulugan nito para sa buong bansa. Sa loob ng mahabang panahon, binabansagan ng Pilipinas bilang isang bansang umaasa sa imported na armas at kulang sa sariling military at defense industry. Ngunit sa pag-usbong ng Cobra, unti-unti nang nababasag ang ganitong stereotype at pananaw. Hindi na lamang tayo basta bumibili at nag-assemble ng mga kagamitang militar mula sa ibang bansa. Sa halip, tayo na mismo ang nagdedesenyo, nagpo-prototype at aktwal na gumagawa ng high-tech weapon platforms gamit ang sariling kaalaman at kakayahan. Ang pag-angat ng Cobra ay malinaw na patunay na may talento, teknikal na husay at sapat na kapasidad ang mga Filipino engineers upang makabuo ng world-class military systems. Mahalaga ring tandaan na ang pagpapalakas ng ating lokal na depensa ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mas modernong armas, kundi higit sa lahat ay tungkol sa strategic independence ng bansa. Kapag may sariling production capability ang Pilipinas, mas ligtas tayo sa mga geopolitical pressure, export bans at dependency sa mga banyagang supplier na madalas naglilimita sa kakayahan ng bansa sa critical na panahon. Sa panahon ng krisis o aktwal na digmaan, hindi pwedeng umasa ang bansa sa import lamang ng armas at teknolohiya.
Kaya naman napakahalaga ng Project Cobra bilang pundasyon ng long-term strategic security, isang hakbang na nagbibigay kakayahan sa Armed Forces of the Philippines na maging mas flexible, adapted at resilient sa iba't ibang operational scenarios. Sa mga susunod na taon, inaasahang mas marami pang upgrades at enhancement ang Project Cobra, kabilang ang AI-assisted targeted, modular weapon mounts, improved armor integration at mas advanced na stabilization systems. Posible ring magkaroon ng mga variant na dinisenyo para sa naval at maritime patrol use, lalo na sa panahong patuloy na tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea at iba pang maritime areas ng bansa. Nagiging possible ang lahat ng ito dahil kontrolado ng Pilipinas ang source code, engineering designs at systems integration ng buong platform. Hindi tulad ng imported weapons na kadalasang may mahigpit na restriction at limitasyon sa modification. Ang Cobra ay maaaring i-upgrade at i-customize ayon sa aktual na pangangailangan at operational requirements ng Armed Forces of the Philippines. Sa huli mga kapatid, ang Project Cobra ay hindi lamang isang makabagong armas. Ito ay isang malinaw na simbolo ng bagong yugto ng Filipino defense innovation. Pinagtitibay nito ang paniniwala na kayang makabuo ng Pilipinas ng world-class na teknolohiya na tugma sa makabagong pamantayan ng militar sa buong mundo. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pag-abot ng mas autonomous, mas matatag at mas resilient na armed forces, lalo na sa harap ng lumalaking banta sa rehiyon at global security challenges. Sa mga darating pang taon, inaasahang ang Cobra ang magsisilbing pundasyon ng mas malawak na modernisasyon at indigenous military production ng bansa na magbibigay daan sa pagbuo ng sariling defense ecosystem. Hindi ito simpleng proyekto, ito ang simula ng tunay na self-reliant defense future ng Pilipinas, isang ambisyon na nagbibigay ng seguridad, pride at strategic independence sa bansa. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!